Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral na Empowering Forerunner. And we are now in our lesson 4. So, pag-usapan po natin yung set apart for a purpose. In Romans chapter 12, verse 1 to 2, it says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship or proper worship. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." So, sabi ni Pablo, mga kapatid, pinakikiusapan ko kayo, sabi ni Pablo. So, hindi naman pinipwersa, kasi syempre, alam naman ni Pablo na meron pa rin tayong kanya-kanyang desisyon sa buhay. Pero sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, na alang-alang sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang katawan bilang isang living sacrifice, holy and pleasing to God. Dapat ganun din kayo. Kaya sabi niya, offer your bodies. Gawin ninyo dahil ginawa iyon ni Jesus Christ. So offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And do not conform. Sabi ni Pablo, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bagkos, kayo ay mag-transform na, ibig sabihin magbagong buhay na by renewing your mind. So, napaka-importante pala, no, kapag gusto mong magbago, yung isipan mo, kasi ito yung magtutulak sa katawan mo para magbago Itong isipan natin ang magtutulak sa emotion natin para magbago. Kaya ang sabi ni Pablo, unahin nyo yung mga kaisipan ninyo. Kasi kapag maayos ang isip, magiging maayos din ang emotion, magiging maayos din ang katawan. At lahat na yun magpa-follow kasi ang Holy Spirit gustong-gusto niyang manahan. Diba sabi nga ng Bible, we are all temple ng ating Panginoon. Kaya kung yung isipan natin marumi, diba? Yung ating ginagawa, physically marumi, or meron tayong kasalanang ginagawa, and even our emotion or mga pagdidesisyon ay hindi rin makalooban ng Panginoon, paano mananahan ang Lord sa buhay natin? Amen? So, hindi mabubuhay yung Holy Spirit doon sa katauhan natin. Ang sabi pa naman ni Pablo, kayo ay dapat maging living, buhay na patotoo, buhay na nagsasakripisyo sa Panginoon, or buhay na sacrifices sa Panginoon. Amen? Kasi sabi, ito yung ating true worship kay God. So, paano ka makakapag-worship ng maayos sa Panginoon? Through your body, through your mind, and through your emotions. Kaya kung meron man sa parte ng katawan mo na hindi maayos, paano mo masasabi na tunay kang nagwo-worship sa Lord? Kung yung isipan mo naman, marumi, or lagi kang nagda-doubt doon sa kakayahan ng Panginoon na pwede kanyang i-bless or pwede siyang gumawa ng mga miracle sa buhay mo. So, walang mangyayari. Amen? Now, let's go to another slide. So, I want you all to screenshot this one at pag-usapan po ninyo ito sa inyong mga kagroup. Huwag po kayong aalis. Mga pastor, huwag niyo pong iiwan ang inyong mga kagrupo nang hindi kayo nag-discussion. Okay? So, what do you think is your purpose why you were born? Ito po yung unang tanong. At pangalawa, how are you going to fulfill your purpose in life? At ang pangatlo, think of a way where you can apply that purpose to serve God. Okay, let's go to another slide. Have you ever seen a chef set aside the best ingredients for special dish? Sabi ng tanong dito, nakakita ka na ba ng isang chef na kung saan hiniwalay niyo yung special na ingredient? They are not for common use. They are set apart for something special. Kaya siniset apart yun ng chef ay dahil may paglalaanan siyang important event na doon lamang intended itong ingredients na ito or itong special ingredients na to. In the same way, God sets us apart from the world not to isolate us, but to prepare us for His divine purpose. A special purpose intended only for you. Ganon din pala sa buhay spiritual. Kaya tayo hinihiwalay ng Panginoon ay para i-prepare niya tayo sa isang magandang bagay na paggagamitan sa atin. At ito ay intended lamang para sa iyo. Kumbaga, imomold ka ng Lord sa character, sa iyong emotions, sa iyong mind, sa iyong ginagawa. Aalisin ng Lord yung lahat ng mga bagay na hindi maganda sa buhay mo ay para gamitin ka ng Lord sa isang purpose or special purpose na intended lang sa iyo. Para lang sa iyo. Hindi
copycat. No, hindi ka pareho nung kasama mo sa church, hindi ganon. Kundi itong special na gawain na ito or pagtatalaga sa iyo ay para lang ito talaga sa iyo. At hindi ito pwedeng makuha ng iba. Kaya nga po ang pagpapastor, bibihira mabigyan sa loob ng church Kasi tinitignan muna ng Lord ang lahat ng meron sa taong ito. Kaya nga patuloy niya itong minumold. Minsan ang pagmumold ng Lord masakit. Ito kasi ay pagtatanggal ng mga old characters natin na hindi makakabuti habang nagsiserve tayo sa Lord. Kaya nga napakaganda po ng pag-aaral natin ngayon. So, one way to separate us from this world is for doing righteousness. Gumagawa ba tayo ng mga tama? Kung hindi naman gumagawa ng tama, anong gagawin ng Lord? Sabi ko nga sa iyo, isi-separate ka ng Lord. At ang pagsiseparate niya, masakit ito. Hindi ito naaayon sa comfortable mo, no? Hindi ito naaayon sa comfort zone mo. Ito ay dahil aalisin ng Lord ang lahat ng mga komportableng bagay na meron tayo. Kasi itong mga komportableng bagay na to, minsan hindi ito nakakaloob, nakakabigay ng will ng Lord sa buhay natin. So, pansinin niyo po, yung mga bad characters, unti-unting inaalis yan. Kasi masyado na nating inakap itong mga maling kaisipan, maling gawa, maling paniniwala. Kaya dumarating tayo sa punto kapag inaalis na ng Lord ito, umaaray tayo. Amen? Minsan, nandun tayo sa sitwasyon na kung saan meron tayong mga kinakasama sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Aalisin na ng Lord yan. Especially yung mga relationship na kung saan hindi kalooban ng Panginoon, aalisin lahat ng Lord yan sa buhay natin. Kaya medyo masakit ito. Kaya inire-ready na dapat ng isang disipulo ng Panginoon ang kanyang sarili habang siya inaayos ng Panginoon. Kasi paano siyang gagamitin? Sabi ko nga sa inyo, paano siyang gagamitin kung hindi naman siya ayos sa harapan ng Lord? Amen? So, ngayon, inaayos tayo ng Lord. Kaya, pag may rebuke, may correction, tanggapin na lang. Amen? A commitment to stay on fire with our faith in God. At ang dedication po na tinatawag, sabi dito, holiness isn't about separation alone. It is about dedication. Ang dedication ay tatumbas po yan or synonym po yan ng commitment. Na yung kahit na ano yung risk sa paglilingkod, kahit na gaano ka-painful, ka-hardship, no, yung pagdadaanan natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon, still, andun pa din yung commitment mo to stay sa presence ng Lord. I am not saying na mag-stay ka sa church, no? Yes, tama naman ding mag-stay ka sa church kasi dito ka lumalago. What I am saying is, kahit saan church ka, huwag mong iiwan ang Panginoon. But, of course, nilagay ka na dito ng Lord's Church na ito, meaning to say, dito ka palalaguin ng Panginoon. Kasi kung hindi naman, kung halimbawa ay napunta ka sa Empower Church ng aksidente lang, walang ganun. Talagang inilaan ng Panginoon ang Empower Church. At si Pastora Eva ang nangangalaga sa inyo. No? Isang Pastora Eva na walang takot mag-rebuke, walang takot mag-correct. Kaya kayo nilagay kay Pastor Eva kasi alam ng Lord na mahirap kang pasunurin Joke lang po. So, alam ng Lord kasi na tayo pong lahat nababagay para kay Pastora Eva. Amen? Kaya wag na kayong maghanap ng ibang pastor na magko-correct sa inyo. Okay, next. Puntahan natin yung next topic. So, let's go to pointers number 1. So, set apart by mercy. Paul begins by saying, in view of God's mercy. Ano sabi dyan? We are all set apart by the mercy of God. Tanging awa ng Diyos, tanging grasya ng Lord kung bakit niya tayo isineparate ng Diyos sa mundong ito. Our calling is to live a holy lives flow out of gratitude in God's mercy. We're not set apart because we're perfect. Hindi ka pinili ng Diyos or hindi ka sineseparate ng Lord sa mundong ito dahil perfecto ka na. Kundi sineparate ka ng Lord dahil meron siyang paggagamitan sa iyo. At dahil gusto ka niyang gamitin, anong gagawin ng Lord? Aayusin niya ang lahat ng bagay sa iyo. Kaya nga, lagi natin tatandaan, kung wala yung mercy ng Lord, hindi tayo maseseparate sa mundong ito. Dahil unang-una sa lahat, ang tao mapupunta talaga sa hell yan. Kaya lang, dahil sa awa ng Diyos, anong sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Tingnan niyo po ito Dahil sa sobrang awa ng Diyos sa atin, na lahat tayo mapupunta sa impyerno. At ayaw ng Lord yun, kasi mamaya papakita ko po sa inyo anong meron sa impyerno. Okay?
Ayaw ng Lord na mapunta tayo doon. Kaya anong gagawin ng Lord? Isi-separate ka niya. Ipapakilala ng Lord ang kanyang sarili sa iyo, kagaya ng ginawa niya kay Pablo na isang murderer ng mga Kristiyano or persecutor ng mga Christians. Yung pagpapakilala ng Diyos, kapag nakilala mo siya, drastic ito. Yung talagang matinding pagbabago ang gagawin ng Lord sa iyo. Now, mercy is associated with God's love. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya naawa ang Diyos sa iyo dahil mahal ka niya. Hindi siya naawa dahil lang sa kalagayan mo na mapupunta ka sa impyerno, kundi dahil mahal ka niya. While we are in the bondage of sins, God demonstrated His love by showing mercy to us. So, because everyone is subjected to hell, a place where gnashing of teeth and tormented souls are burning without rest. Ito po ang nakakatakot kung bakit naawa ang Diyos sa tao. Dahil yung kasasapitan ng tao sa impyerno. Ano sabi diyan? Gnashing of teeth, nangangalit ng ngipin. Kasi bakit nangangalit ang ngipin ng taong nasa hell? Sobra ang grabe ng tindi. Sobra grabe tindi ang yung words ko, no? As in, sobra talaga. Sobrang tindi talaga yung hirap na dadanasin ng tao sa hell. At ang soul niya is to torment. Ibig sabihin, ito torture. Grabing torturing talaga, as in. Sasabihin mo na lang, sana hindi na ako humiwalay sa Lord. Sana kinilala ko na lang talaga si Lord. Kung bakit ako nandito ngayon sa impyerno, just in case yung soul mo mapunta sa impyerno, sasabihin mo na lang talaga, Lord, sana kinilala na lang kita kung alam ko lang din naman na ganito sa impyerno. At sa impyerno po, ang pagto-torture doon, yung pain na mararanasan mo, wala pong katapusan yun. Oras-oras, minuminuto, sigo-segundo, ang iyong kaluluwa ay pahihirapan doon. This is the reason God shows His mercy to us, giving up His Son Jesus to the cross so we would be snatched out from hell. Kaya nga ang Lord natin, no, sa sobrang awa niya sa tao, dahil sa sobrang torment talaga yung mangyayari sa kanya, at walang kapahingahan na hardship or pain doon, sabi ng Lord, hindi pwede. Kailangan may gagawin ako. Kaya binigay niya yung anak niya, si Jesus Christ, para sa ating lahat. Kaya wag po nating sasayangin yung panahon na kung saan nandito ka na eh. In-establish ka na ng Lord eh. Inako ka ng anak ng Lord. Tapos lalayo ka pa sa Kanya. Hihinto ka pa sa pagsaserve sa Lord. Wag po nating sayangin yun. Kasi, sabi nga dito, awa ng Diyos eh. Kung wala yung awa ng Diyos, wala na talaga eh. Pero dahil napakabuti ng Diyos sa atin, ganun niya tayo kamahal. Even yung kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo, ibinigay niya pa. No? Kung tutusin nga eh, pwede sabihin ni God, bahala na kayo sa buhay niyo. Tigas naman ang ulo niyo eh. Unfaithful naman kayo sa akin. Pero, mahal pa din tayo ni Lord eh. Inabot pa rin tayo ng Lord. Kaya nga nandito ka ngayon nag-aaral ng salita niya. Kaya huwag po nating sayangin yung mga panahon na kung saan minumuld tayo ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Itong mga pag-aaral natin na ito, part of God's molding sa buhay natin. So, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Tingnan niyo po yung pagkakabanggit dito ng Panginoon. Dati wala kang halaga sa buhay. Dati mapupunta ka sa impyerno. Dati ang kalagayan mo, wala kang silbi, wala kang purpose, no? Hindi mo alam kung ano ang tatakbuhin ng buhay mo. As in, wala kang kapayapaan. Magulo. Magulong buhay. Pero nung pinili ka ng Panginoon, anong sabi ng Lord? Tinawag ka niyang royal priesthood. Grabe, no? Royal. Ikaw ay tinawag na isang dugong bughaw sa harapan ng Panginoon. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganun na pagkatapos kang pinatawad sa iyong kasalanan, bibigyan ka ng status quo na tatawagin kang ikaw ay isang dugong bughaw na. 'Di ba? Sa Lord ka lang makakakita nun. Hindi pwedeng ibigay ng tao sa iyo 'yan. Ano pa? Tinawag ka niyang holy nation. Grabe, no? Hindi ka pa nga linis na linis eh. Kung tutusin, nakakagawa pa rin nga tayo ng kasalanan, pero tinawag na tayong holy ng Panginoon. And we are also called a special possession. Grabe, no? Treasured ka pala kay Lord. Ikaw pala ay mahalaga sa Panginoon. Kaya yung mga bagay na yan na pagkatawag sa'yo ng Panginoon, huwag mo sasayangin yan.
Kasi bibihirang ibigay yan sa iyo. Especially ng mundong ito, hindi kayang ibigay ng mundong yan. Kaya bakit ka pa aalis sa Lord? Bakit ka pa manghihinayang maglingkod? Bakit ka nagrereklamo sa paglilingkod mo? Kung ganito naman ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Hindi ba dapat mas matuwa tayo dahil naglilingkod tayo sa Lord? Yes, mahirap maglingkod. Sangkatutak na mga aalisin sa iyo. Pero, mga kapatid, ito naman ay katumbas na kung saan ito yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya dapat mas pa tayo, grateful pa tayo dahil ginawa tayong ganyan ng Panginoon. Okay, punta natin ang pointers number 2. We are called to live as a living sacrifice. So kanina, tayo ay sinet apart ng Lord sa mercy niya. Ngayon naman, tinawag tayo para maging living sacrifices. In Romans chapter 12 verse 1, it says, "Therefore, brothers, by mercies of God, I urge you to present your bodies as living sacrifice." Ano sabi ni Pablo dito? Actually, ito yung key verse natin sa araw na ito Romans 12 chapter 1. Tandaan niyo po ang Romans chapter 12 verse 1. Kasi importante po ito para maintindihan po natin na dapat ganito ang ginagawa natin sa buhay bilang mga sinet apart ng Lord. Ano sabi diyan? Present yourself as a living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Pag sinabing buhay na sakripisyo, may kilala na ng Diyos. Kaya nga nabuhay ng Spirit mo Hindi ka pwedeng maging sacrifice or magsakripisyo sa Panginoon na hindi ka pa buhay in spirit. So, para maging buhay in spirit ka, kinakailangan mo si Jesus Christ. Kasi tanging yung dugo niya lamang ang maglilinis sa iyo para yung iyong espiritu na namatay ay muling mabuhay ito. Yun ang nagre-reactivate ng ating spirit, yung dugo ni Jesus Christ. Kaya kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ sa buhay mo, mababaliwala po yung pagsiserve mo sa Lord. Kasi hindi ka pa rin tatawagin na living sacrifice. Amen? Now, ano pa sabi dyan? Holy and pleasing to God. Dapat banal po tayo na lumalapit sa Lord. Hindi yung pag-araw ng Sunday. Doon pa lang tayo hingi ng sorry. Hindi po. Bago ka pa pumunta sa church, sa bahay pa lang, sabihin mo na, Lord, sorry sa lahat ng mga nagawa ko na pagkukulang sa iyo. Ihanda mo ang aking spirit na sa ganon pagpunta ko doon sa church service sa araw ng nilinggo, ayos na po ang puso ko na sa ganon makakapagpuri na po ako ng maayos. Alam niyo kung ano ang reason kung bakit minsan hindi po tayo nakakapagpuri ng tapat sa Panginoon sa araw ng Sunday? Hindi pa ayos ang puso Mas inuuna nating ayusin yung ating katawan. Tama? Mas pinagaganda natin yung mga panlabas na kaanyuan natin. Magagarang damit, mga pagsusuot ng mga alas, at kung ano-ano pa. Mas inuuna po natin yung mga bagay na yan kaysa sa yung unahin natin yung ating soul na linisin. Kaya pagdating po natin sa church, wala pong anointing. Kasi bakit? Hindi ayos ang mga puso. Hindi ayos ang mga damdamin. Ang tanging inayos lang is yung panlabas na anyo. Kaya po, pagka pupunta po tayo ng church, or kahit na anong gawain, magpuri po muna tayo sa bahay. Magkaroon po muna tayo ng paglilinis sa Panginoon. Para na sa ganun, pag-araw ng Sunday, okay na. Madali na lang makalapit sa Lord. Amen? So, ano sabi dito? In the Old Testament, sacrifices were placed on the burning altar as part of ritual to worship. So, bakit nagsasacrifice ang mga tao nung unang panahon? Para na sa ganun, tanggapin ng Diyos ang kanilang pagpupuri. Kasi mauuna muna ang sacrifices bago po ang pagpunta ng tao sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi pwedeng nagpupuri ka na, wala ka pang sacrifice. Kasi yung sacrifice po, ito po yung pag-aalis ng lahat ng klase ng karumihan na meron ka. Kaya nga, sa ministry, ang dami nating sacrifices na ginagawa para maging katanggap-tanggap sa Lord. Yung mga way of services natin. Kahit na kumakanta ka lang, tumutugtog, naglilinis ng church, anything na service mo sa Lord, kailangan meron munang pagsasacrifice. Amen? Pag-aalis muna ng mga bagay na meron ka na ayaw ng Lord dahil ito ay mali o hindi kalooban niya. Okay, so sabi sa Leviticus chapter 1 verse 3 and 10, chapter 3 verse 1 and 6, and chapter 22 verse 19-24, ganyan ang way ng pag-offer nila. At ang pag-offering ay matindi po.
Kasi unblemished na lamb yung isa-sacrifice. Eh, nung unang panahon, kapag wala ka pong malaki-laking pera, mahirap po makabili ng lamb. Kaya sabi ni Moses, o sige, pwede na ang pigeon. No? Kaya lang, kailangan titingnan muna yung pigeon kung malinis din. So, pero, mas malaking sacrifice, kung lamb yung binili mo, marami kang inilabas na pera dito. Lalo na kung wala kang kawan ng mga lamb. Bibili ka lang. Malaki ang perang ilalabas mo. The more na malaki yung sakripisyong ibinigay mo sa Lord, the more, noong unang panahon to the more na malaki din ang pagpapatawan na ibibigay ng Lord. Kasi bakit? Malaki yung sinacrifice mo eh. Same thing, ngayon, sa panahon natin sa church, the more na malaki yung sinasacrifice mo, malaki yung inaalis mo sa buhay mo. Halimbawa, nag-a-adultery ka, no? May asawa ka na, nag-aasawa ka pa ng iba. The more na inaalis mo yung tao na yon sa buhay mo, ayaw mo na mag-adultery. Pero kahit na love mo yon, pero dahil ayaw mo na mag-adultery, aalisin mo sa buhay mo, kahit na sobrang mahal mo pa. No? Kasi nga, sacrifice eh. Ganon din sa, halimbawa, sa mga estudyante. Ikaw ay nagbo-boyfriend or girlfriend or may crush ka. Aalisin ng Lord sa iyo yung mga tao na yan na hindi ayon sa kalooban niya. Kasi bakit? Ayaw ng Lord eh. Ang gusto kasi ng Lord na i-provide sa iyo is yung para galing din sa Kanya. Amen? Kaya ang daming ang daming tatanggalin ng Lord eh. Yung pagsamba natin sa ribulto, yung paniniwala natin sa mga albularyo, witchcraft, di ba? Aalisin ng Lord lahat yan. Yung mga money tree, money monkey, money frog, o ano pa man, no? Lahat yan tatanggalin ng Lord eh. Yung mga kaisipan natin na hindi tama, no? Halimbawa, yung pagbibigay sa church ng sa gawain niya. Minsan, hindi tayo nagbibigay ng tapat no? Hindi 10% talaga. Minsan, isa-sacrifice mo yung pera mo eh, para lang makatulong sa church. Diba? Ang daming sacrifices. So, Paul emphasizes that our body must be presented as a living sacrifice. Kung gusto mo talaga na maging magandang sakripisyo sa harapan ng Diyos, dapat hindi patay ang ating pagsiserve sa Lord. When we say patay, may kahalong ginagawa kong kasamaan. Hindi ayaw ng Lord ng ganun. Ang nais ng Lord is yung nagsiserve ka sa Kanya na maayos ang iyong isip, maayos ang iyong puso, maayos ang iyong emotion, maayos ang iyong katawan. Yun ang nais ng Lord, ng way ng pag-worship sa Kanya. So to become a living sacrifice, we need to accept Jesus in our life so that our blemished souls and body will be cleansed by His blood. This process of cleansing made our spirit alive. Okay? So since our spirit is already alive, we can assure ourselves that our worship is now acceptable to God. God called us to become a living sacrifices, set apart, wholly surrendered, and pleasing to God. So daily offering ourselves so He can use us for His glory. Dapat araw-araw po, hindi yung araw lang ng Sunday. Ay sabi ni Pastora, bago daw pumunta sa church eh. So from Monday hanggang Saturday, hindi naman ako pupunta sa church, di okay lang. Hindi po ganun yun. Alas lalong ayaw ng Lord yun, na araw ka lang ng Sunday, nagiging holy sa Kanya. Araw lang ng Sunday, ikaw nagiging kalugod-lugod, or pagka meron lang gawain, or kapag may inatang lang na assignment sa'yo na gagawin mo sa church. Hindi po ganun. Ang living sacrifices ay dapat araw-araw na ginagawa. At dapat ito ay nakalulugod sa kaparuhan ng Panginoon. Huwag mong gagawin ang isang bagay ng pagsiserve mo sa Lord dahil nagyayabang lang tayo sa ating mga talento. Or gusto lang nating ipakita sa tao na mahusay tayo. Di ganon. Ang tamang pagsiserve sa Lord ay with humility pa rin. Kasi walang bagay sa atin na galing sa atin. Lahat ito ay kaloob ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. So therefore, Christian life is not only receiving Christ, rather it is a daily living sacrifices in dedication and with commitment so we can be useful. May sacrifices, yes, check yan, pero dapat may dedication and may commitment. Kasi kung walang dedication, when we say dedication, in-offer mo yung iyong paglilingkod para sa Lord at hindi para sa mga taong nakakakita sa iyo. And with commitment dapat, whatever it takes. Marami ng rebuke na natatanggap, marami ng correction. No, alisin ka sa ministry na to and then ibabalik ka na naman. Mga kapatid, kahit na ganyan nangyayari. Or tagal mo na sa church, hindi ka pa nabibigyan ng pagkakataon
baka mamaya inaayos pa ng Lord ang iyong attitude. Baka may kulang pa, kaya hindi ka pa ginagamit ng Lord for His service. So habang waiting tayo lahat, dapat lagi po tayo nagbibigay ng ating sacrifices na buhay, dedicated life, at commitment life, or committed life. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, do everything for the glory of God. Yan ang gustong-gusto ng Lord. Yung ginagawa natin ang lahat ng bagay para magbigay ng glory sa Kanya. So kung sa tingin mo, yung ginagawa mo ngayon na maliit na bagay, pero alam mong binigay mo ang lahat-lahat sa Lord. So be assured na tinanggap yan ng Lord as your living sacrifice. Pero kung maliit na nga yung ginawa mong contribution sa church, tapos nagmamalaki ka pa, nagiging matigas pa ang ulo mo, wala rin yan sa Panginoon kahit inoffer mo pa yan sa Kanya. Amen? Still, ang Lord nalulugod pa rin kapag meron tayong spirit of humility sa lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? Now, let's go to our last pointers. We are transformed to God's purpose. In Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ano sabi ng Lord? Hindi na ako ito, dapat. Kundi, sino na? Yung Kristo na nabubuhay. Kaya yung Eva ngayon, nakilala ninyo, hindi ito yung dating Eva. Mas matindi yung dating Eva. As in, kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon yung dating Eva. Hindi nakalulugod sa Lord yung dating Eva. Pero ngayon, na tinawag na ako ng Lord, sinet apart niya na ako, pinapaging banal niya na ako, nililinis niya na ako, inaayos niya na ako, para mas maging kagamit-gamit ako. Ano sabi ng Lord? Yung lahat ng bagay na meron ako sa dati, yung nakaraan ko, lahat yun na crucified ng kasama ni Jesus Christ. Kasi ngayon, tumutungo na ako para mabigyang glory ang Lord. Amen? Kaya nga po, ang pagkatawag sa atin ng Lord, ang pagsiset apart sa atin ng Lord, dahil talang yan sa biyaya niya. At dahil sa biyaya niya, kailangan committed tayo. Wala na yung nag-iisip na ayoko na. No? Hindi ganon. Kasi ang isang taong may commitment and dedication sa Lord at nagiging living sacrifice, ano sabi? We are now transformed to the purpose na magamit tayo ng Lord. Amen po ba? So Ephesians chapter 2 verse 23, be made new in the attitude of your minds. Baguhin ang isipan. Wag yung ako, pinagalitan na naman ako ni Pastor. Alisin na nga po natin yung mga ganyan kaisipan. No? Lagi na lang natin ilagay sa isip natin, ay, pinagalitan ako ni Pastora Eva. Ayusin ko na sa susunod. Dapat ganun eh, no? Hindi, ay, pinagalitan na naman ako ni Pastora Eva. Kakainis talaga. Wag ganun po. Hindi tayo marirenew sa ating kaisipan pag gaganyan tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 8, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. Wala na po yung dati nating anyo, pagkatao, personality, character. The new is here. Ang bago na dapat ang nandoon. Huwag na nating balik-balikan yung laging ikaisipan na ayaw ko na, give up na ako. Pagkaganyan po ang isip natin, hindi pa tayo na-renewed. Amen? Kaya kinakailangan po, always, sabihin natin na, Lord, yes, magpaparenew ako. Lord, yes po ako sa correction. Lord, yes po ako sa rebuke. Lord, yes po ako na magpagamit ako sa iyo. At habang ginagamit ako, inaayos yung character ko. Yes ako doon. Dapat laging ganun po ang isip natin. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Bakit tayo inaayos ng Lord? Bakit inalis ng Lord yung dating pagkatao mo, yung dating character mo, yung dating attitude mo, yung dating pananaw mo sa buhay na mali? Yung mga bagay na nag-i-engage ka sa kasalanan, bakit inaalis lahat ng Lord yan? Kasi nais ng Lord na gamitin ka niya for the ministry of reconciliation. Paano mo panunumbalikin yung tao kung ikaw mismo na nagsasabi na manumbalik sila sa Lord, hindi ka pa pala nakakapanumbalik sa Lord? Para madala mo ang tao sa Panginoon na magbalik loob sila, na magbagong buhay sila, kailangan ikaw na nagsasabi ng ganon, bagong buhay ka na rin dapat. Reconciled ka na rin dapat sa Lord. Kasi hindi ka pwedeng gamitin sa isang bagay na hindi mo pa naman napagdadaanan. Amen? So, para magamit ka ng Panginoon, anuman ang ministry na paggagamitan ka ng Panginoon, that is one way para i-reconcile natin ang tao sa Diyos. Paano ka gagamitin ng Lord kung ikaw mismo hindi pa nare-reconcile kay God? Kaya habang inaayos ka ng Panginoon, sige lang, mag-flow ka lang.
Huwag maging matigas ang puso at isipan. Kasi ang taong nagiging matigas ang puso at isipan, lalong nawawala yan sa Lord. Lalong nagiging rebelde yan sa Lord. So these are 3 verses give us the idea that before God can use us in the ministry, we must be transformed. Without transformation, our works in the ministry is useless. It is like an axe. Alam niyo yung axe, palakol, without sharp blade. Even if you strike it 100 times doon sa puno, kahit na anong pagpalakol mo sa puno, hindi iyan mapuputol. Kasi bakit? Kung maputol man, ang tagal ng panahon bago maputol. Kasi bakit? Walang talim eh. Hindi ka gamit-gamit. Kaya para magamit ka ng Lord, kinakailangan kang i-sharpen ng Lord. At ang pagsha-sharpening, ay hindi po ganun kadali ang pagsha-sharpening ng Lord. Napakahirap. Napakahirap po i-sharpen ng isang bagay. Kasi bakit? Unang-una sa lahat, para ma-sharpen ng isang iron, ang isang axe, kinakailangan padaanin yan doon sa apoy. Diba nakikita nyo naman, yung mga kutsilyo, pinadadaan yan sa apoy eh. At kapag dumaan na yan sa apoy at malambot-lambot na, no? Parang sa Christian life, ganun din po. Para ikaw ay mamold ng tama ng Lord, palalambutin muna ng Lord ang puso mo. Ayaw niya kasi yung matigas ang puso habang inaayos niya. So ang nais ng Lord, para magamit ka niya, kinakailangan niyang palambutin muna ang puso mo. So ganun po ang process, okay? So habang lumalambot na yung iron, tsaka ngayon pinupukpok ng Panginoon. Biruin mo na. Habang malambot na pala ang puso natin, tsaka tayo pupukpukin ng Lord. After na ma-accept mo si Jesus Christ sa buhay mo, malambot na ang puso mo, willing ka nang tanggapin si Lord sa iyong buhay. Tsaka kanya papandayin, tsaka kanya pupukpukin ng pupukpukin. Kaya napakahirap po talaga yung lumalapit ka sa Lord kasi parati kanyang pupukpukin ng pupukpukin. At mahirap po yun. Masakit ang pagpupukpok ng Panginoon sa atin. Mahirap po ang pagpapanday ng Lord sa atin. At parang kagaya lang din yan ng jars of clay. Kapag nakita ng Lord, hindi pa uubra, baguhin niya na naman, sirain niya na naman, tapos buuin niya na naman. Ganun po ang Lord eh. Ipapasok ka na naman niya uli sa apoy. No? Yung iron, para na sa ganun, lumambot uli. Kapag tumitigas ang ulo natin sa Panginoon, no, hindi natin na-accept yung mga correction and rebuking at pagtuturo sa atin, ng mga leaders natin, anong gagawin? Papasok ko na naman doon sa apoy. Palalambutin na naman yung puso mo. Tapos ilalabas ka na naman ulit pag malambot na, tsaka pupukpukin ka na naman. Ganun po yung proseso eh. Pag sinasharpen ng Lord ang isang gagamitin para sa kapakinabangan niya. Kaya hindi po ganun kadali po talaga. Kung inaakala ng iba, uy, born again na ako, ayos ang buhay ko. Hindi po ganun yun. Kasi may process po yan na pagdadaanan. So, ang sabi ng Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens one another. Hindi gagamitin ng Lord ang sarili niya para i-sharpen ka niya. Anong gagamitin ng Lord? Gagamit siya ng isang panday para yun ang magsha-sharpen sa'yo. Kaya, gagamitin ng Lord yung mga tao sa paligid mo, either yung pastor mo, o yung mga taong nakakasakitan mo ng kalooban, o yung mga kasama mo sa church. Lahat ng tao sa paligid mo, gagamitin ng Lord yan para i-sharpens ka niya. Kasi habang communicate ka, or nakikipag-interact, nakikipag-socialization ka, doon sa mga tao na ayaw mo, kagalit mo, naiinis ka. Pero habang tinutulak mo yung sarili mo na magpatawad ng magpatawad, lalong lumalambot ang heart eh. Lalong natatanggap mo yung biyaya ng Diyos na baguhin ka sa buhay nito. So God uses relationship, fellowship, correction, rebukes, and encouragement to refine and strengthen believers. Ito yung paraan ng Lord para maging matigas na bakal ka, na pwede na, or matigas na palakol ka, na pwede nang ipamutol sa mga bagay na bandages ng ibang tao. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, you cannot reconcile other people to God na ikaw mismo hindi ka pa na-reconcile. So, the more responsibility God gave us, the more He sharpens us. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung habang binibigyan ka ng Lord ng mga responsibilities na gagawin mo, the more naman na isha-sharpens ka ng Lord. Kasi halimbawa, kung ang isang palakol, gagamitin niya sa pagputol ng isa ring bakal, kailangan matindi-tindi ang ang blade neto. As in, nakakaputol talaga ng bakal. Kung yung una, ang isang palakol na gagamitin lang sa puno, pwede yun, medyo, maging matalas lang ang blade mo, okay na.
Pero kung ikaw ay gagamitin para sa pamutol ng isang iron din, anong gagawin ng Lord? Kinakailangan mas sharpens ka. Mas bibigyan ng Lord ng panahon, ikaw, paglalaanan ka ng panahon ng Panginoon para mas lalo kanyang i-sharpens. Kaya habang lumalaki yung responsibility mo sa church, lalong lumalaki din ang hardship na pagdadaanan mo. So, a caterpillar doesn't remain in the same state. Ang isang magandang butterfly, hindi yan nanatili na uod. Sooner, it will transform to a beautiful butterfly kapag dumaan na siya sa proseso ng pagkukukun. Alam niyo ba ang proseso ng pagkukukun? Hindi po madali ito. Kasi marami kang laway na ilalabas para lang balutan ang sarili mo na ikaw na uod. At para makapag-produce ka ng laway na ipambabalot mo, para maging kukun ka, kinakailangan mong kumain ng maraming beses, 24 hours a day. At 24 hours, tama, 24/7 kang kakain ng walang humpay. Kaya kung makikita niyo yung mga uod na caterpillar, ang lalaki nila, ang bubusog nila, ang tataba. Kasi kailangan nilang kumain ng kumain. At walang katapusan po yun para makapag-produce sila ng isang kukun na ipambabalot sa kanila. At habang nasa loob sila ng kukun, hindi sila mapapahinga doon. Kasi, ang sikip. Kung dati pag-alagala sila sa puno, pero doon sa loob ng kukun, nakakontain na lang sila. At ang haba ng panahon. Pero kapag nandun na sila sa labas, makikita mo na, unti-unti na nilang pinapagaypay yung kanilang mga magagandang mga pakpak. Kasi bakit? Naging maayos sila doon sa loob ng kukun. At ang proseso ng pagkukukun, sometimes namamatay ang caterpillar kapag hindi niya napagtagumpayan ito. Ganong katindi. Kaya nga, ang proseso ng Panginoon sa atin, hindi basta-basta. Kung gusto kang gamitin ng Lord, matindi rin talaga ang gagawin ng Panginoon. So as you go along in your journey to Christian maturity, He will transform you drastically. This may not be comfortable to you, but it will make you pleasing to God. Amen? Now, in our conclusion and application, to be set apart is to become holy and pleasing to God. This is our gratitude for His mercy and grace and our true worship to God. So, kanina sinabi natin na para maging pleasing ang iyong buhay sa Lord, dapat maging living sacrifice ka. Kung gusto mo maging living sacrifice, dapat nagpapaka-holy ka sa Lord. Hindi ka pwedeng gamitin ng Lord kung hindi ka rin lang nagiging holy. Kaya nga, sabi ko sa inyo, once na kayo ay pumasok na ng templo ng Diyos, dapat linis na kayo. Nakapag-sacrifice na kayo, inuna nyo na yung paghingi ng tawad sa Panginoon before kayo lumapit sa Panginoon sa araw ng Sunday. So tomorrow is Sunday, praying na lahat kayo nakahingi na ng tawad sa Lord, na Lord, patawarin mo ko kasi ngayon pala nag-iisip na ako na wag dumalo ng Sunday worship. Di ba? So alisin na natin yan sa isip natin. Kagad-agad iset na natin yung mind natin na tomorrow is Sunday worship, dadalo ako ng Sunday worship. Amen? Dapat ganon. Kasi yan ang living sacrifice, holy and pleasing to God. So to be set apart is not about being better than others. It's about being available for God's higher purpose. May higher purpose ka. Why dinala ka ng Lord kay Pastora Eva? Na? May gagawin ng Lord sa'yo. May pagkagamitan ka kasing matindi. Serving Him is a daily sacrifices of transforming our lives to become useful in His ministry. When we live as a living sacrifice, we discover that God's will is not restrictive, but it's redemptive. So habang nandoon ka sa proseso ng inaayos ka ng Lord para magamit kanya sa ministry ng reconciliation, ano sabi ng Lord? We discover na yung kanyang kalooban, yung kanyang ginagawa na pag-aayos sa atin, hindi ito para i-restrict ka. Para hindi ka na sumali doon sa mga grupo ng mga manginginom. Hindi ganon. Kasi si Jesus Christ, pumunta nga siya sa mga may sakit eh. Pumunta siya sa mga makasalanan eh. Kaya hindi ka nire-restrict ng Lord. Ay, sabi ni Pastor, magpaka-holy to, kaya hindi na ako sasama sa mga kaibigan ko. Hindi po ganon yun. Ang paglilinis ng Lord, ang pagpapahuli sa atin ng Lord, hindi niya iaalis yung mga taong yun. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung gagamitin ng Lord para i-refine kanya. No? Halimbawa, dati, pagka pupunta ka sa mga kagroup mo dati, ng mga makasalanan, nagkakasala ka. This time, kapag pupunta ka na sa mga kagroup mo na makakasalanan, dapat sinasabi mo na yung will ng Lord sa kanila.
Yun ang may transformation na tinatawag. Yung willing ka nang mag-stand para yung mga taong ito makakilala din sa Lord. Amen? So, wag ka nang pupunta doon sa mga, ginagawa nila. Yes, pwede mo pa rin silang lapitan, pwede ka pa rin makisama sa kanila. Pero yung ginagawa nila, wag mo nang sang-ayunan. So, transformation begins when we surrender fully and allow God to use us, our lives for His glory. So, why ka sinet apart ng Lord? Sinet apart ka dahil may awa ang Diyos. At dahil naawa ang Diyos sa'yo, niligtas ka niya. At dahil niligtas ka niya, huwag nating abusuhin yung pagkakaligtas sa atin. Ayusin natin ang mga buhay natin, ayusin natin ang pagsiserve natin sa Lord, gawin nating excellent ang lahat ng bagay. Hindi man perfect, pero gawin natin ito ng excellent. Amen po ba? So, allow God to transform you. Yun lang ang pinaka-the best na makukuha natin sa aralin ngayon. Dahil niligtas ka niya, willing ka dapat na isacrifice ang lahat ng bagay para sa ikaguglory ng ating Panginoon. Let us all pray at magtatawag po ako ng magpe-pray. Okay? So,